Ito ang One God Ministries at ngayon ay tatalakayin bakit kasalanan ang pagsusugal or gambling. Sa Mateo 12, versikulo 43, sabi ng Panginoon Jesucristo, kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, ayun ay bumabalik. At pag siya ay bumalik, nagdadala pa siya ng 7 iba pang espiritong mas masama kaysa sa kanya para tahanan yung taong tinutukoy. At ang kondisyon ng taong yun ay mas lumalala. Okay. Ito ay nagpapatunay na kapag ang tao ay isang manunugal, pansinin ninyo, maraming kasalanang kasama yan. Nandiyan yung pag-aaway-aaway ng pamilya. Pansinin ninyo na karaniwang manunugal ay mga makasalanang tao. Sabihin na natin, mga corrupt politicians, mga magnanakaw, mga alam mo na, yung mga nakikipag-deal sa droga. Lahat ng mga makasalanang taong yan ay halos lahat, sabihin na natin halos lahat ay mga manunugal. Bakit kaya? Siguro ito na nga ang paliwanag yan, ang Mateo 12:43, sapagkat pag pumasok ang sugal, sabihin na natin, narariyan din ang espiritu ng pagnanakaw, nagdadala din siya ng espiritu ng walang kontrol sa sarili. Pansinin ninyo, karamihan ng magnanakaw na walang kontrol sa sarili, ang lahat halos ay manunugal din. Sapagkat alam nyo, ang pagsusugal, binubuksan ang kawalan ng kontrol sa sarili. Kaya pansinin ninyo yung pagpunta kayo sa lugar ng pasugalan, makikita mo doon lahat ng klase ng, sabihin na nating prostitute, mga kawatan. Halos lahat ng kawatan, magnanakaw, maging sa kapwa-tao o sa gobyerno, makikita niyo doon sa sugalan. Bakit kaya? Okay, tignan natin ngayon yung banal na kasulatan. Pero ang tunay na Kristiyano, dapat ay umiiwas sa mga ganitong mga lugar. Sapagkat yan ay hindi isang lugar na makadiyos. Yan ay lugar ng immoralidad. Bagamat ang salitang pagsusugal or gamble ay kailanman ay hindi sinabi sa banal na kasulatan, kaya lang masasabi natin yan ay masama dahil binabiolate niya o lumalabag siya sa mga prinsipyo ng banal na kasulatan. Ganon din yung mga drug addiction gaya ng pag-ihit ng marijuana o pag-take ng cocaine or shabu. Wala naman yan sa Bible eh. Pero sabihin ng iba, hindi kasalanan niya. Kasalanan yan. Sapagkat lumalabag yan sa mga prinsipyo ng Diyos. Tignan natin kung ano yung mga nilalabag ng pagsusugal. Maaring ito ay malaking sugal. Maaring ito ay maliit na sugal. Walang pinipili yan. Ang tunay na Kristiyano talaga ay hindi nagsusugal. At iniiwasan niya ang pagsusugal. Sabi ng ibang tao, kaya nga sila nagsusugal para manalo sila. Ito ay isang uri ng paglilibang-labang nakasama ang inyong mga kaibigan. Pero isipin ninyo, pagka ang tao ay nagsusugal, ang pera ay nagiging isang idol or
o kasiyahan. Nagkakaroon ng kasiyahan ng tao, yung mahirap paliwanag. Hindi niya mapigilan sarili niya sa pagsusugal. Sapagkat pagka nagsusugal, para bang akala mo'y isang drug addict na nakatikim o may tama, ano? Sabihin na natin, kahit maliit na sugal, sabihin yung bingo lang yan o ano pa man, o pekwa, o ganun man. Kahit anong klaseng sugal, ang tunay na Kristiyano hindi nagsusugal. Sabi sa una Juan 2, versikulo 15, huwag mo mahalin ang mundo o anumang nasa mundo. Ang tinutukoy dito yung sistema ng mundo. Kung sino man ang nagmamahal ng sistema ng mundo, ang pagmamahal sa Ama na Diyos ay wala sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng nasa mundo, yung pagnanasa ng makasalanang tao o laman, ang pagnanasa ng mga kanyang mga mata, ang pagyayabang, ay galing hindi sa Ama, ngunit sa mundo. At ang mundo ay isang false god na ginagamit ng demonyo. Ano ho? Ito ay isang false god. Ang libangan sa mundong sinasabi natin, yung pagnanasa ng masamang sabihin natin masamang laman at pagmamayabang, lahat yan ay nasa pagsusugal. Sabi sa Lucas 16, versikulo 13, walang taong may dalawang Panginoon, sapagkat maaring mamahalin niya isa, ngunit kamumuhian naman niya isa. Ngayon, ang masamang pera ay tinawag na mammon. Meaning, ibig sabihin ay ito ay dinudiyos na tao. Kaya ang taong makadiyos talaga ay hindi naman talaga na nagsisilbi sa mammon. Sabi sa 1 Timoteo 6, versikulo 7, sapagkat pumunta tayo dito sa mundo na walang dala-dala at aalis din tayo dito walang dala-dala. Walang aalis dito sa mundo na dala-dala kanyang pera. Sinasabi dito na makontento ka sa iyong pananamit, yung mga basic necessity na tinatawag. Siguro tahanan, damit, pagkain. Dapat kontento ka na doon. Sapagkat ang taong hindi kontento dyan ay nagnanasa ng napakaraming mga bagay na nagdudulot ng kasawian sa kanya. Sabi sa 1 Timoteo 6:10, sapagkat ang pagmamahal sa pera ay ang ugat ng lahat ng kasalanan at kasamaan. Naririyan yung pagiging ganid. Yung greediness na tinutukoy dito ay covetousness o pagiging ganid. Yung ninanasa yung pag-aari ng ibang tao. Hindi ito yung akala ng iba na kasopangan na ayaw mag-share, ano? Hindi ito yung greediness na tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito ay yung pagnanasa o pagkaingit sa iba. Sabi sa Ecclesiastes 5, versikulo 10, kung sino man ang nagmamahal sa pera, ay kailanman ay hindi ma-satisfy sa kanyang pera. Kapag mahilig ka sa pera, gusto mo parami ng parami. Hanggang sa walang katapusan, ano. Kaya yung sinasabi lang, ay hindi na magnanakaw yan kasi marami ng pera. Hindi. Lalo magnanakaw yan. Kasi may pagmamahal siya ng salapi na hindi niya mapigilan.
Ang pagsusugal ay pagmamahal sa mundo. Sabi sa Santiago 4, versikulo 4, kayong mga ngalul niya, hindi nyo ba alam na ang mundo ay kaaway ng Diyos? Ang tinutukoy ng mundo dito ay yung sistema ng mundo. At sentro dyan yung pagsusugal. Kung sino man sa inyo ang gusto maging kaibigan ng mundo, ay ginagawa niya sarili niyang kaaway ng Diyos. Alam niyo, sinasabi ng pa, ay hindi, pwede pa rin pumasok sa kaharian ng Diyos ang manununggal at saka yung sobrang may pagmamahal sa pera. Medyo duda ako doon. Kine-question ko yun. Ang mga manunugal, malamang si hindi, ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Kahit sabihin pa na, wala naman sa Bible yan eh. Wala naman sinasabi sa Bible na bawal magsugal. Pag-aralan niyo maigi ang mga prinsipyo. Kayo ay isa ng kaaway ng Diyos. Ngunit hindi pa niyo nare-realize sapagkat kayo ay nalilinlang at kayo ay sinaniban na ng masamang espiritu. Sabi sa Exodo 20, huwag mong naisin ang pag-aari na hindi naman iyo, gaya ng bahay ng kapwa mo, asawa niya, ng ari-arian niya. Kaya ang taong ganit ay hindi talaga nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang tunay na bride ni Jesus Christ na maasang papasok sa kaharian ng langit, kailangan hindi siya ganit. Ang pagsusugal ay nagtuturo ng pagsasamba sa Diyos ang si Fortuna. Sabi sa Isaiah 65, versikulo 11 hanggang 12, kayo na nakalimot sa Panginoon na sumasamba kay Fortuna, kay Fortune, ang Diyos ng kapalaran. Kayo ay ibibigay ko kayo sa kasawian. Kayo ay hindi ko poproteksyonan. Kayo ay mapupunta sa mga kasawian dahil kayo ay gumawa ng masama sa mata ko. Maraming gumagawa ng kasamaan sa mata ng Diyos, ngunit hindi pa rin niya alam na kasamaan na pala ang ginagawa nila. Akala nila, okay naman yan. Sabi ni pastor, okay. O sabi ni leader, okay. Sabi ng denominasyon ko, okay. Ewan ko lang sa inyo, Alam nyo, ang pera, ginawa talaga ng Diyos para sa komersyo, para may ibabayad tayo sa mga binibili nating mga bagay at mga serbisyo. Ngunit ito ay kinurap na demonyo. Ibig sabihin ng kinurap, iba yung purpose sa pamamagitan ng pagsusugal. Kaya ang pagsusugal ay nagpo-promote ng pagsasamba sa Diyos ang si Mammon at si Fortuna. Ito ay nagpo-promote ng pagkaganit at pakikipagkaibigan sa sistema ng mundo. Ito ay nagpo-promote or nagpapahiwatig ng pagiging kaaway ng Diyos. At higit sa lahat, ito ay nagpa-promote ng pagkasanib ng masasamang espiritu. Kaya pansinin ninyo yung mga manunugal at masamang espiritu, magkasama yan eh. Kaya hindi mapigilan ng mga manunugal ang kanilang sarili sapagkat may espiritu na sa loob nila. Kailangan mo ng
i-cast out. Papaalisin yung ano, at kailangan mo ng isang taong malapit sa Panginoong Hesukristo para may kapangyarihan siyang tanggalin yung demonic possession na yun or oppression na tinatawag. Bilang pagtatapos, sana nakita ninyo na ang pagsusugal ay immoral. Kahit anong klaseng sugal pa yan, malaki o maliit. At ang tunay na Kristiyano ay hindi talaga nagsusugal. Ang maasang papasok siya sa kaharian ng langit, dapat itigil niya yung pagsusugal. Sapagkat kapag ka nagpatuloy siya dyan kahit maliit na sugal, medyo hindi tayo siguradong makakapasok siya dyan. Ano ho? Sabi nga ng Panginoong Hesukristo sa Lucas 6, versikulo 11, pwede ba ang bulag ay tulungan ng kapwa bulag? Di ba pareho silang mahuhulog sa kanal o sa ditch o sa hukay? Hindi pwede yun. Ang bulag ay pwede lamang tulungan ng isang taong hindi bulag. Pero kung pareho silang bulag, parehong mahuhulog yun. Kaya huwag kayo susunod sa kung sino man magturo sa inyo na ay hindi naman masama ang pagsusugal. Lalo na kung siya ay kunwari nagsasalita sa pangalan ng Diyos. Yan ay tinatawag na blind guide. Kaya ito ang One God Ministries. Tungayan nyo ang aking kanal sa YouTube para maintindihan pa ang ibang prinsipyo ng banal na kasulatan. Hanggang sa susunod, ito ang One God Ministries.